Magsiluhod po tayong lahat, tanda ng paggalang sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay ng pag-ibig niya ay walang maliw. Ano nga baga ang may gaganti sa kanyang pagmamahal? Paano mo ba siya mapapatunayan na nasa sa puso mo, nasa sa isip mo, sa tuwin ay di nawawalay sa'yo? Halina kayo, mga minamahal ko, namnamin yung tuwiran kung paano siya'y buhay at di sa inyo'y nawawala. Purihin, purihin, salamat, purihin ang Ama sa inyong mapayapa at mainam na paglalakbay at nakarating kayo rito, mga taga Ilocos. Welcome po natin ang mga taga Ilocos chapter. Sila po yung mga taga Ilocos chapter. Purihin, purihin. Sabi nga po, wala man yung magulang nyo, binubuhay nyo ang gawain inukol sa kanya na para sa inyo. Magalak kayo. At tuwirang siya'y nagagalak din kung nasisilayan niya kayo bilang tao, subalit hindi na nga niya kayo masisilayan. Kaya sa pamamagitan ng kadakilaan at kapangyarihan ng Ama, sa kanyang espiritu at kanyang kaluluwa, kasama pa rin sa dako ito. Buhay ba ang Ama? At siyaan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya nga, kung nanamnamin ng bawat isa, ano nga ba at papaano ba? Bakit nga ba maglilingkod ka pa sa Panginoon? Wala naman siya. Hindi mo siya nakikita. Bakit nga ba nagmimiti ka pang kumilala sa Kanya? Hindi mo naman siya nakikita. Bakit nga ba kailangan siyang apuhapin sa puso mo, damhin sa kalooban mo, at itanim sa isip mo na siya'y buhay para sa iyo? Bakit nga baga, mga minamahal ko, kailangan siya'y buhayin? Buhayin sa damdamin, buhayin sa isipan, bagamat hindi siya nasisilayan. Sapagkat nga, siya ang Diyos na walang hanggan, na kung wala siya, wala kang buhay. Na kung hindi sa Kanya, hindi ka lumuwal sa sanlibutan. Sapagkat kung hindi sa Kanya, hindi ka ipinaglihi ng iyong ina. At yaon ang pawang katotohanan. Ang magulang bilang isang ama at ina ay tinatawag na magulang sa lupa. Kaya nga po, kung nakikita nyo at tuwirang pinag-aaralan nyo sa banal na aklat, huwag nyo ekang tawagin ng ama, sapagkat walang tunay na ama't walang ibang ama maliban ng Ama. Maliit na Ama ang pagkatao. Capital A ang Ama. Sapagkat doon pa lamang isinisiwalat at ipinagpasay na po, ini-emphasize na ang Ama iba sa lahat. Capital A. Kumbaga, sa mga bayan may capital region, ano po? Sa mga bansa
Ano ba? Paano ba siya magiging sa buhay mo'y mangunguna? Paano ba siya magiging ganap sa buhay mo? Kapag siya ba ay hindi mo nakita, hindi mo na siya paglilingkuran at hindi mo na siya aapuhapin, sadyang hindi mo na siya mapaglilingkuran kung hindi mo siya makikita sapagkat hindi siya makikita. Ngunit at pasubali, kung minimithi mong maging karapat-dapat kang anak niyang matatawag at kalugod-lugod ka sa kanyang pananaw, mimithiin mong paglingkuran mo siya sa kabila ng hindi mo siya nakikita. At hindi ka magiging damdamin na mula sa kanya kung ang espiritu niya ay wala sa iyo. At hindi mo siya pagnanasahang paglingkuran kung ang espiritu niya ay wala sa iyo. Kaya nga't ang espiritu niya ay inugnay sa iyo sa lahat ng tao upang maging damdaming katulad ng kanya, mapagmahal, mapagpakumbaba, mapangunawa, mapagparaya, mapagpatawad, mapagbigay. At ang hindi lamang magagawa ng tao ay ang pumatnubay sa kanyang kapwa. Dadamayan, sasamahan, kakatulungin, aalipinin, magpapaalipin, subalit ang patnubay ay hindi niya magagawa. Aalalahanin, kakausapin, paaalalahanan bilang tao, subalit ang patnubay, katulad ng patnubay ng Espiritu ng Ama, ay hindi kayang gawin ng tao. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't maliwanag na sinasambit ng tao, patnubayan ka ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya't pag lumilisan ang pamilya, kung ikaw ay nasa Espiritu, ano ang sinasabi mo? Hindi mag-ingat ka, kundi makarating ka nawa ng malwalhati sa iyong paroroonan, sa iyong tutunguhan. Patnubayan ka ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapag ang taong nagsalita, mag-ingat ka, Eka. Tama baga? Ngunit kapag ang Espiritu ang nangusap, patnubayan ka ng Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi mag-ingat ka. Sapagkat ang mag-iingat sa iyo, ang mangangalaga sa iyo, ay ang Diyos na hindi nakikita. Sapagkat ang patnubay ng kanyang Espiritu ay sa iyo. Buhay ba ang Ama? At doon pinakikita ng Ama ang pagkakaiba ng salitang tao at mula sa kanyang Espiritu. Kailanman ay hindi siya nagsasabing mag-ingat ka, kundi umayo ka at patnubayan ka ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagpalain ka, dili kaya naman gabayan ka at makaparoon ng walang kanakanaka. Maraming salita ang tao na kung itatama mo, mayroong hindi tatanggap, mayroong magagalit. Subalit, pakatandaan po ninyo, kung tatanggap lang ang tao at makakaunawa, tunay nga ng lahat ay may tatama. Sa inyong lahat, ang pagkabagot ay nakakainip, at ang nakakainip ay nakakayamot, at ang nakakayamot, nakakabugnot. Buhay ba ang Ama? Kapag nabugnot ka, ano ba Eka ang salita yun? Sulong. Kung pagdakakaraka-raka bilang tao, batid mo nga baga yun. Hindi mo yun masasambit na ura-urada. Ang wika nga'y pagdakakaraka-raka, ura-urada, eto na. Hindi gayon. Ang Ama lamang ang gayon. Ang Ama lamang ang makagagawa at makatutupad ng gayon. Subalit ang tao kailanman, hindi niya magagawa ang pagdakakaraka-raka, eto na. Ura-urada, Eka. Ano baga, Eka, yung salita na yan? Sadya, iniiba nga. Sapagkat
Ang malalim na Tagalog, kung minsan ay hindi naunawaan ang mababaw magtagalog. Ang bihasa sa Ilocano, kapag nagpanagpo ang Kapampangan at hindi kapwa marunong sila sa salita nila, hindi rin nila mawawaan. Ngunit at pasubali ang Espiritu ng Ama kahit ano ka pa at sino ka pa naunawaan kanya. Tama baga? Sapagkat siyang nakababatid, nakaaalam ng kaukulan para sa iyo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Paulit-ulit na lamang binabaybay ang Biblia. Binabasa ito upang maparinig sa tao ang mga nakatalat na kaulat, upang bigyang pahayag at maliwanag na maunawaan ng mga hindi pa nakakaunawa kung ang magpapahayag at mag-uulat ay akma rin sa Ama ang kanyang pahayag. Subalit paano nga ba magaganap ang katotohanan